Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 2 PM edition. Attorney Harry Roque, sasampahan ng kasong qualified trafficking in person. Sa 2x2, kinumpirma ni Dr. Winston Casio, tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang ulat na may kakaharaping kaso si Attorney Harry Roque at iba pa. Ayon kay Casio, nag-ugat ang kaso ni Roque dahil sa kanyang pag-abogado sa real estate company na Whirlwind Corporation, kung saan nakatayo ang ilegal na pogo sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Iniaayos lamang anya nila ang isasampang reklamo laban sa dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at inaasahang maibababa ito sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Nang tanungin si Casio kung makapagpiyansa ba si Roque sa kasong ito, sabi niya, technically yes. Tama ho yun. Kaya rin meron din pong immigration lookout bulletin order si Ginoong Harry Roque, sapagkat isa din po siya sa mga persons of interest na pinag-iisipan at posibleng kasuhan namin base sa mga ebidensyang hawak namin. Aminado si Casio na hindi madaling tuntunin ang lokasyon ng kontrobersyal na dismissed mayor na si Alice Guo. Naniniwala si Casio na hindi malabong may tumulong kay Guo na makalabas ng bansa. Kaya napakahirap po, tatapatin ho namin kayo. Napakahirap po talaga. Kaya tama ho ang sinasabi ng ating Pangulo na imposibleng walang tumulong po rito. Samantala, Sandigan Bayan, inabsuelto si Senator Jinggoy Estrada sa kasong bribery dahil sa pork barrel scam. Binaligtad ng Sandigan Bayan ang pag-convict kay Senator Jinggoy Estrada sa kasong direct bribery, at 2 bilang ng indirect bribery. Tugon ito sa motion for reconsideration o naging apela ng senador laban sa naunang desisyon ng korte na 16 na taong pagkakakulong, dahil sa pagiging guilty sa kaso na may kinalaman sa pork barrel scam. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 2 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 3 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.